po pala si Jane. Muli ay magbabahagi sa inyo ng aking karanasan. Sa katunayan, nag-send na po ako ng mga istorya dati at kahit papaano ay nabigyan po ninyo ng pagkakataon na mabasa at mapakinggan din ng inyong mga tigapakinig. Ang kwento ko pong ito ngayon ay patungkol sa doppelganger. Nakarelate po kasi ako ng sobra sa napakinggan ko dito noong nakaraan at sinabi nyo pa nga na magkakaroon ng hindi magandang pangyayari lalong-lalo na sa taong ginagaya ng doppelganger. At ako nga po ang magpapatotoo dahil nangyari sa akin ang ganong senaryo sa buhay ko. Way back 2010, nung ako po ay nasa Imus, Cavite at isa pa lamang janitress sa isang private hospital. Maayos naman yung flow ng trabaho at ng buhay ko. Although nasa healing process pa lamang talaga ako nung time na iyon dahil fresh pa lamang po ang paghihiwalay namin ng asawa ko. Pero syempre, kailangan mag-move forward at hindi naman dapat gawing hindrance yun para ipagpatuloy ang buhay. Bali nangupahan po ako ng mga kasama ko malapit po sa naturang ospital. Ang bahay na naupahan namin ay 3 blocks away from the hospital. Medyo may kamahalan nga lang pero secured. 2-story yung bahay at may malaking puno ng sampalok sa may laundry area. Kung nagtataka kayo kung ano ang kinalaman nito sa kwento ko, malaki. Malaki ang bahay, kaya yun ang nagbunsod sa akin para magyayapa o manghikayat ng mga kasamahan sa work upang dumami rin kami at nang sa gayon ay mapagparte-parte yung bayarin. Sa wakas naman, nagtagumpay din ako at bali 7 kaming lahat doon. 3 kaming babae, 3 lalaki at 1 pa-girl. Kaming mga babae ay nasa taas at yung iba ay nagkanya-kanya na lang ng pwesto. At since marami nga din kami sa bahay, naturalmente napakaingay. Madalas nga din po kaming kinakatok ng mga kapitbahay. Ako po yung tinuturing nilang leader sa bahay dahil ako lang ang masungit. Dito na rin po magsisimula ang lahat. Sabi ni Aris at Junior, lagi nila akong nakikitang bumababa ng 3:00 na madaling araw at tumutungo sa CR. Nung una nga po nilang sinabi iyon ay pinagtawanan ko lang kasi alam ko naman sa sarili ko na every 5 AM ako nagbabawas at never talaga akong gumising ng 3:00. Naging creepy lamang ang lahat nang sinabi ulit ni Aris na nakita daw niya ako sa CR mismo na nakaupo sa trono habang nakalutang daw at nanlilisik ang mga mata. Dali-dali nga daw po siyang umakyat sa room namin at laking hilakbot daw po niya nang makita niya akong natutulog. Nagising na lamang ako dahil sa sigaw po niya ng ubod lakas. Paano daw ako nakaakyat ng bigla-bigla? Kani-kanina lamang ay nasa CR ako. Paano din daw na naunahan ko daw siya sa pag-akyat sa taas? Siyempre dahil kagigising, nagtaka talaga ako at tila baga naalimpungatan sa lahat ng kanyang kwento. Pinanlamigan talaga ako ng sobra si Red kasi nakita ko talaga yung takot sa mukha niya at parang ito yung pagkakataon na masasabi kong first time na ganito ang itsura niya. Sinabihan ko na lang sila na magdasal kami para mawala ang takot sa isa't isa. Nung umaga, umalis si Aris sa bahay na iyon at kahit anong pilit kong pagkumbinsi na huwag siyang umalis pero hindi ko po talaga siya napigilan. Ang pinakahuling pangyayari ang siyang nagpayanig po talaga sa akin ng sobra. Weekend po noon nang yung 3 kasama namin ay night shift kaya wala pong nakahiga sa baba dahil yung isa ay tiga-Naik ay umuwi gawa nga ng day off niya. 2:45 AM nang nagising po ako dahil nakaramdam ako ng pagsakit ng tiyan.
So dali-dali ay bumaba ako at pumunta sa CR. Pagbukas ko po ng ilaw, kumukurap-kurap lamang ito. Hindi ko na talaga pinansin ang kung ano-ano pang mga katatakutang aspeto dahil sobrang sama ng pakiramdam ko at nais ko nang mailabas ito. Ilang saglit lang, nakatapos na rin po ako sa ginagawa ko. Saktong inaalsa ko na ang pajama ko nang mapatingin ako bigla sa pinto ng CR. Sa gilid po nun ay may nakita akong nakatayo at nakasuot ng kagaya sa pajama ko, Sir Red. Natigalgal po ako nang makita ang sarili ko at nakangisi po siya sa akin. Ang lapad po ng pagkakangisi niya at nanlilisik ang mga mata. Napa-sign of the cross talaga ako at humalakhak po ng malakas yung kamukha ko. Bigla-biglay napansin kong nagbago ang kulay niya at lahat sa balat po niya ay nangitim. Tumakbo talaga ako habang nagdarasal at kitang-kita ko talaga, Sir Red, kung paano din siya tumakbo at hinabol ako. Naabutan pa nga niya ako sa hagdanan at believe me, kinaladkad po niya ako pababa. Padasok po niya akong binalibag sa upuan at tumama po ako sa may gawing semento at dali-dali niya rin akong sinakal. Panay ang kawag ko at humihingi ng tulong sa pagbabaka sakaling may makakarinig sa mga kasama ko sa kwarto. Lahat na halos, Sir Red, ng dasal ay namutawi sa bibig ko, pero ang nakakabaliw, sumasabay din ng itim na nilalang na iyon habang sinasakal pa ako ng sobrang higpit. Ramdam ko na ang kamatayan ko sapagkat nagdidilim ang paningin ko at sumisikip na rin ang paghinga ko nang biglang naalala ko yung Latin prayer ng Apostles' Creed. Inusal ko iyon kahit hinang-hina na ako. Hindi ko pa nga po nasasabi ang amen sa dulo nang bigla na lamang naglaho yung itim na sumasakal sa akin at kasabay nun ay ang tuluyan kong pagkawala ng malay. Nagbalik yung ulirat ko, Sir Red, at nakita kong nasa ospital na ako. Putok ang bibig, basag ang front teeth at may malaking bukol sa ulo. Ramdam ko yung sakit ng buong katawan ko na para talaga akong pinagbubugbog. Ayon sa kasamahan ko sa kwarto, nakarinig daw siya ng umuungol na parang hirap ng huminga. Kaya bumaba siya at nakita niya kung sakal-sakal daw ang sarili ko. Buong pagtataka din daw niya dahil nakaangat daw ako sa sahig habang hawak-hawak ang sariling leeg. Sa takot daw niya ay umakyat siyang muli at nagtalukbong ng kumot. Saka na lamang daw siya tumawag ng tulong nang tumahimik na daw ang lahat. Inabot ako ng isang araw sa ospital at pagka-discharge ko, inuwi ako ng kapatid ko sa bahay nila sa Parañaque para tuluyang makapag-recover. Dito pa lang magsisimula ang lahat ng kalbaryo sa buhay ko at ang pagpapakita ng mga elemento sa akin, Sir Red. By the way, may pagkakataon pa naman po, Sir Red, na akin pong ibabahagi ang susunod sa kwento kong ito. Bigyan niyo lamang po ako ng sapat na oras. Medyo busy lamang din po ako dahil isa po akong OFW dito sa KSA. Salamat po sa pagbabasa and God bless sa lahat ng inyong mga tigapakinig. Gayon na din sa mga tumututok sa inyo sa Pinoy Horror Radio, the podcast. Magandang araw. Tawagin niyo na lamang po akong si Kay. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo mula sa Facebook, podcast at lalong-lalo na dito sa inyong YouTube channel. At mahigit 2 taon na po akong nakikinig sa lahat ng inyong mga stories, mapadito man sa aking opisina o kaya sa weekend na nasa bahay lamang ako. Nakailang beses na rin po ako na nag-attempt na mag-send sa inyo
Pero kasi kalaban ko po talaga ay katamaran. Pero ngayon, susulitin ko na. Ang unang karanasan ko po na ikikwento sa inyo ay noong ako po'y elementarya pa lamang. Masayahin at bibo akong bata sa harap ng ibang tao, pero kapag mag-isa na lamang ako, ang hindi alam ng karamihan, nagmumukmuk lamang ako sa kwarto. Ewan, pero gusto ko po ng kadiliman. Paminsan, umiiyak na lamang ako ng mag-isa sapagkat nakakaramdam ako ng labis na lungkot. Sa ganitong klaseng edad kasi, Sir Red, kailangan mo pa ng guidance ng mga magulang mo, pero wala ang presensya ng nanay mo kasi nasa abroad, at yung tatay mo naman, kahit naririto't kasama, ay busy lagi sa negosyo. Pero hindi ko naman sila masisisi kung bakit naranasan ko ang lahat ng ito at this age. Sa pagkakaalala ko nga po, may mabigat akong problema at hindi ko lang ma-recall kung ano yung eksaktong problema. Basta't ang alam ko, nag-last resort ako sa pagkitil sa aking sariling buhay. Aaminin ko po, Sir Red, na ilang beses na po akong nag-attempt. Magbigti, maglaslas, pero lagi po ako nauunahan ng takot dahil na din sa pagmamahal ko sa mga magulang ko, at kahit papaano ay bigla-bigla ko pong naiisip ang pananalig sa Diyos. Isang tanghali noon, hindi ko alam na nakatulog ako pagkagaling ko sa eskwelahan. Sa probinsya po kasi namin sa Mindanao ay whole day ang pasok, at kada lunch break ay umuuwi ako sa bahay para kumain ng tanghalian at saka babalik sa school. Hindi ko na malaya ng sandaling iyon na sa sobrang pagod ko ay nakatulog na ako sa kwarto ni na Papa. Doon pumasok ang panaginip kong ito. Bigla na lamang daw dumilim ang kalangitan at kitang-kita ko nga ito sa bintana kung nasaan ako nakatulog. May mga naririnig na akong sigawan ng mga tao at ang sabi, naririyan na daw ang Panginoong Hesukristo at dumating na. Ako namang nasa kwarto ay tumakbo daw palabas ng bahay at tumingin lamang sa kalangitan, at doon ay napatunayan kong andyan na nga ang Panginoon. Sa kabila ng kadiliman ng kalangitan ay siya lang mismo ang nakikita kong nagliliwanag. Yung liwanag niya ay sobrang liwanag na para siyang nakasakay sa isang malaking ipo-ipo, at nakikita ko siyang papalapit sa akin. Habang papalapit daw siya ng papalapit, doon na ako nasisilaw. Bukod doon, nakikita ko ang tsinelas na suot niya, yun mang parang sa sinaunang tsinelas na kahoy na nakikita natin sa mga movies patungkol sa Diyos. Bukod doon, napansin ko rin ang kanyang amoy. Sobrang bango niya. Hindi matutumbasan ng kahit na anumang klasing branded na pabango na meron sa merkado. Basta't ang amoy niya ay parang bulaklak na mahirap ipaliwanag sa sobrang bango, at hindi ko rin masabi kung anong klasing bulaklak. Kapag tumagal, nararamdaman mo na parang masakit na sa ilong, pero gustong-gusto mo pa ring amuyin. Naiiwan pa nga ang amoy nito sa kaibuturan ng iyong ilong at hahanap-hanapin mo. Hindi ko nga lang maaninag ng buo ang mukha niya, Sir Red, sa sobrang liwanag, pero masasabi ko na iba ang mukha niya sa mga mukha ni Kristo na nakikita natin sa simbahan, kalendaryo at kung ano-ano pang mga imprenta. Pero ang dating niya sa akin ay isa siyang napakalaking alitaptap na nagniningning sa sobrang liwanag. Pagkatapos noon ay nakita ko na lang na iniabot niya yung kamay niya sa mga kamay ko, at umiiyak daw ako kasi sa pagkakataong iyon, ramdam ko talaga, Sir Red, na siya lamang ang katangi-tanging nakakaintindi sa akin, at parang sinasabi niya mula sa aking isipan na wag daw akong mag-aalala sapagkat naririto lamang daw po siya palagi sa aking tabi. Nung malapit nang maiabot ang aking kamay sa kanya, bigla na lang akong nagising at boses na ni Papa ang nadidinig ko. Panay ang yugyug niya sa akin sapagkat malilate na daw ako sa school.
Pagkagising ko, basang-basa ako ng luha at humihikbi pa nga ako. Pero hindi ko pinahalata kay Papa. Nagbihis na lang ako at naghilamos at pagkatapos ay nagtungo na sa school. Hanggang ngayon nga, Sir Red, ay hindi ko makakalimutan ang panaginip kong iyon dahil parang sinasabi sa akin ng Diyos na huwag akong sumuko sa buhay at hindi nga niya ako pababayaan. Kaya kapag may mabigat akong problema at naaalala ko ang panaginip na iyon, naiiyak na lamang ako at sa aking panalangin, doon ay parang akong nagsusumbong sa Kanya. Ang pangalawang kwento ko naman na ito, Sir Red, ay noong year 2013 sa bahay ng magulang ng ex-live-in partner ko. Sa Mindanao pa rin po. Itong ex ko pong ito ay may isang kapatid na lalaki na nakatira sa Jensan at kami naman kasi ay sa Zamboanga nakatira. Sa katunayan, Sir Red, ay makailang beses ko na pong nadidinig sa kwentuhan ng mag-anak yung kapatid nila na ito na magandang lalaki nga daw at bukod dun, astig ang hubog ng katawan. So ako namang nakikinig at since hindi ko pa nga po nakikita kahit man lang sa litrato, talagang napapaisip kung anong itsura. Hanggang sa ito na. Yung kwarto po kasi namin nung aking ex-live-in partner ay nasa gawing dulo po at nakaharap sa kusina. Sa 3 kwarto na iyon, kahit kailan na hindi po iyon nabakante, lalo na yung sa gitna dahil doon natutulog ang nanay ng ex ko. Pero ewan kung bakit napanaginipan ko yung kwarto doon sa bahay, lalong-lalo na yun nasa gitna. Doon sa panaginip kong iyon, may nakita po ako na isang lalaki. Lagi po siyang umiiyak, sumisigaw at namimilipit sa sobrang sakit. Tapos bigla na lamang akong nagigising kapag lumalakas na ang kanyang daing. Binabalewala ko lamang iyon kasi mukhang ang nangyayari kapag gumigising ako ay nalilimutan ko na yung bahagi ng panaginip kong iyon. Hanggang sa hindi nagtagal, naisipang magbakasyon lang sana ng kapatid ng ex ko sa Zamboanga. So nagkita-kita na kami. Bumawi siya ng bonding sa mag-anak, lalong-lalo na sa mga panahong hindi sila nakapagsama-sama. Finally, nakita at na-meet ko rin ang kanyang kapatid. Hanggang sa bigla-bigla, Sir Red, sa daluyong ng memorya ay para pong may nagsasabing nakita ko na yung kapatid ng ex-live-in partner ko. Nakita ko na somewhere pero hindi ko lang maalala. Hanggang ilang linggo na ang lumipas, dito na napansin na meron pong pagbabago sa katawan ng kuya ng ex ko. Naninilaw po yung balat niya. Meron nga po siyang idinadaing na masakit kaya dinala na po siya sa ospital. Doon ay napag-alaman na pumutok na pala ang appendix niya at bukod doon, Sir Red, meron na pala siyang stage 4 colon cancer. Bigla-biglang bumagsak ang katawan nito at hindi na siya nakauwi pabalik ng Jensan. Ang siste, tumira na din po siya sa bahay ng magulang nila at doon sila mismo sa gitnang kwarto pumwesto. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, wala sa hinagap na bigla-bigla kong maaalala at nag-flashback sa akin ang lahat sa isang panaginip na minsan po na bumisita sa akin. Tama. Siya yung nakikita kong lalaki na nahihirapan sa panaginip ko. So bigla akong nabalisa nang ma-realize ko yun. Sa pagkatagal-tagal naming magkakasama doon, Sir Red, ay ngayon ko lamang naalala. Mga ilang buwan ang lumipas na naginip na naman ako. Sa pagkakataong ito ay meron na pong itim na kabaong na binubuhat ang mga tao pero hindi ko maaninag yung mga mukha ng mga bumubuhat. Basta't nagbubuhat sila at ang gawi nga po o direksyon nila ay mula doon sa gilid ng bahay at papunta sila sa likuran.
at nakita ko nga lang po doon yung mukha ng kuya ni ex ko. Pero ganun pa din Sir Red, pagkagising ko wala akong maalala. May konti akong hint sa kung ano ang panaginip pero hindi ko siya totally ma-recall. Kaya hinayaan ko na lamang din. Subalit ilang araw ang nakalipas, tuluyan na pong namaalam ang kuya ni ex. At doon ko lang din ulit naaalala na yun pala yung napapanaginipan ko. Para bang deja vu ang nangyari. Labis din yung pag-iiyak ko kasi iniisip ko Sir Red na kung sinabi ko ba yung mga nangyari sa panaginip ko o hindi naman kaya'y naaalala ko ang mga sandali sa panaginip kong iyon. Meron kayang magbabago o maaagapan ko kaya ang nangyaring ito? Ang pinakahuling kwento ko naman Sir Red ay tungkol sa kinakasama ko ngayon na naging laman din ng panaginip ko bago ko pa siya ma-meet. Habang nagsasama po kami ng ex ko at may 2 anak na po kami, medyo naging masalimuot na po ang naging relationship namin gawa nga nang nagkaroon po siya ng bisyo. Nagkaroon po siya ng koneksyon sa droga. Sa mga pagkakataong iyon ay gusto ko na pong sukuan yung pagsasama namin, ngunit tinatagan ko lamang para sa aming mga anak. May isang gabi nga pong nanaginip ako at doon sa panaginip kong iyon ay may isang lalaki. Nakilala ko daw po siya sa isang simbahan pero malabo ang mukha niya. Sa panaginip kong iyon ay hinawakan daw niya ang kamay ko. At nung pagkahawak pa lamang niya, sobra ang kabog ng dibdib ko na parang andoon na yung pakiramdam na mahal ko na daw yung lalaking iyon. Ang weirdo talaga, kaya bigla-bigla na lamang din akong nagising at sinabi ko na wag naman akong matukso sa iba. Kasi nga po ang iniisip ko, syempre ay ang kapakanan ng mga anak ko. Pero ganun pa man, naghiwalay pa din po kami kasi nagkakasakitan at mas lalo nga pong naging toxic yung pagsasama namin. Lumuwas po kaming mag-iina sa Maynila and after 3 years, na-meet ko po yung lalaki at malinaw na po ang mukha niya. Alam na alam ko Sir Red na siya rin yung nasa panaginip ko sapagkat parang parehong-pareho yung suot niya ayon sa pagkakatanda ko. Hindi lamang iyon, may kaunting kaganapan na nagkatotoo doon sa nangyari sa panaginip ko. Siya po ang napangasawa ko na ngayon at meron na rin po kaming anak. Ito lamang po Sir Red yung ilan sa mga medyo nakakakilabot at hindi ko po malilimutang bahagi ng mga panaginip ko na hindi ko alam kung isa po bang gift or curse. Madalas pag nananaginip kasi ako, alam kong merong malalim na kahulugan. Pero kadalasan dine-deny ko na lamang sa sarili ko dahil siguro wala din naman akong time para isipin kung ano-ano ang mga iyon. Maraming salamat po sa pagbabasa at pakikinig ng aking istorya. Magandang araw sa inyong lahat. By the way, Sir Red, isa na ako sa mga legit at solid subscriber ninyo dito sa inyong channel at nakaabang talaga sa bawat post ninyo sa Facebook at lahat ng mga uploaded stories ninyo. Dahil doon, gusto ko lamang i-share ang true spooky experience ko noong 2015. Nang mga panahon na iyon, Sir Red, ako po ay second year college. Since ito yung first time na mangyari sa akin, kaya talagang legit na hindi ko po talaga malilimutan magpasa hanggang ngayon.
Very ironic nga talaga sapagkat hindi ako yung tipo ng tao na madaling maniwala sa mga kwentong multo. Kahit nga po yung mga kaklasiko na panay ang kwento ng mga kababalaghan at kung ano-ano pang mga nararamdaman daw nila sa eskwelahan, ay hindi ako nagpapakita ng takot dahil hindi ko naman talaga nararamdaman. Bagkus sinasabi ko na lamang na guni-guni lamang nila ang lahat. Alam ko naman at aware ako na itong eskwelahan naming ito na hindi ko na po babanggitin ng pangalan ay talagang tampulan ng mga kwentong kababalaghan. Hindi ko na lamang iniintindi kapag halimbawa nagkikwentuhan kami ng tungkol sa mga horror. Hindi ako naniniwala. Not until maranasan ko ang isang pangyayari na labis-labis po talagang nagpatayo ng aking mga balahibo at nagpabago sa aking paniniwala. Monday to Thursday ay lagi pong alas 4 lang ang klase namin. Pero kapag Friday ay inaabot po hanggang alas 7. It was a normal Friday. Easy-easy lang at go with the flow lamang talaga. Excited pa nga ako sapagkat wala nang pasok kinabukasan na naman. Hello weekend kumbaga. So wala ako talagang napi-feel na kahit na anong kakaiba. Masaya pa nga kami noon dahil yung second to the last subject namin ay nagbigay na lamang ng 3 balot na kutsinta yung prof namin at itago na lamang po natin sa pangalang Ma'am Ana. Itong mga kutsinta daw na ito ay galing sa mga nag-defense ng thesis dahil isa raw po siya sa mga naging panelist nung time na yun. So hanggang sa matapos na si Ma'am sa time niya sa amin at lumabas na ng tuluyan ng classroom, dito't nakita na po namin yung susunod na professor at ang aming last subject teacher na hanggang alas 7. Naging maayos ang talakayan pero sa kalagitnaan ng diskusyon ay nakaramdam ako ng pagkaihi. Malakas din talaga kasi akong uminom ng tubig nung panahong iyon. Kinausap ko yung katabi ko na samahan akong mag-CR. Iniisip ko rin kasi na baka naiihi na rin siya. Pero ang sabi niya ay ayaw niya dahil inaantok na siya at tinatamad. Nahihiya din naman ako magtanong sa iba dahil nakikita ko talaga na focused sila sa discussion ni Sir. Nung wala po akong makasama, ako na mismo yung nagpaalam sa aming professor para lumabas dahil ihing-ihi na talaga ako. So pagkalabas ng classroom, agad naramdaman ko yung tahimik na ambience ng buong gusali. May nakikita pa naman ako mga estudyante sa kabilang building pero may kalayuan na ito sa kinatatayuan ko. To give you visualization, magkahiwala yung building ng College of Education sa College of Business. And by the way, EDUC nga pala ang kinuha kong course, major in Filipino at ngayon po nagtuturo na sa isang public school dito po malapit sa Bulacan. So balik tayo sa kwento. Naglalakad na ako sa hallway ng EDUC papuntang CR at dahil nga sa dulo pa yung CR namin noon. Nung papasok na ako, may nakita akong pumasok na estudyante sa unang cubicle, so sa pangalawang cubicle na ako pumasok at jumingle. Bali 3 cubicles po ang naroroon at sa tapat ay may 2 para sa teachers and staff lamang. So habang jumijingle ako, nakikita ko yung reflection ng tiles ng CR sa kabila which is yung first cubicle na may nakaupo. Kita ko po kasi yung reflection ng tiles dahil white po ito pero hindi naman po as in kita yung mismong physical appearance ng tao na malinaw. Kumbaga shadow lang yung nagkakast at maliwanag kasi yung ilaw ng CR kaya nagkakaroon ng reflection. So hindi ko na lamang po pinansin at ang tanging goal ko talaga nun ay matapos akong umihi. So ang ganda at ang gaan ng pakiramdam ko afterwards. Nakikita ko pa rin yung shadow sa loob bago ako lumabas. Pero napansin ko na parang around 2 minutes na ang itinagal at naroroon pa rin siya.
Ang ginawa ko, nagsalamin muna ako at nag-ayos ng buhok. Nagtataka talaga ako kung bakit parang walang galaw na nagaganap sa loob ng cubicle. Sa isip ko pa nga ay nauna siyang pumasok sa akin na umihi, pero ang tagal-tagal niyang lumabas. Maniwala kayo sa hindi ay inabot pa talaga ng 5 minuto Sir Red ang itinagal ko doon sa loob ng CR para lamang pumapalabas yung babae. Wala talaga din naman akong nararamdaman na something weird nung oras na iyon. Wala din naman akong nararamdaman na parang kahit katiting na takot. Basta't ang iniisip ko, sino yung estudyanteng ito sapagkat nakita ko talaga siya na pumasok sa first cubicle. Hanggang sa na-notice ko nga na wala po sa aking daliri yung singsing ko. Naisip ko ay baka naiwan ito sa ibabaw ng inodoro dahil syempre pagkatapos po nun ay naghugas kasi ako ng aking alam nyo na. So then pumasok ulit ako at natuntun ko ang aking singsing. Muli, napalingon ako sa first cubicle lalong-lalo na sa ibaba at sa gawing tiles. Nandoon pa rin yung anino na kanina ko pang nakikita. May halong pagtataka na pero nasa isip ko rin na baka nagpupupo siya kaya ang tagal lumabas. So paglabas ko na ng cubicle, bigla ko naman pong nalaglag yung singsing na hawak ko. Sa kamalas-malasan pa nga'y gumulong pa ito ng kaunti at sa tapat pa nung first cubicle. So medyo nagdahan-dahan akong yumuko para damputin ito, as in may kabagalan ng pagkuha ko dahil una nandidiri ako ng slight dahil nabasa na rin ito. Humingi din ako ng pagpapasensya dahil kinukuha ko nga't baka makita niya yung kamay ko na lumusot sa pinto ng cubicle, partikular sa gawing ibaba. Pagkakuha ko ng singsing, sa peripheral vision ko, napatingin na naman ako sa first cubicle. Doon Sir Red ay narealize ko na nung kinuha ko yung singsing, wala akong nakikitang paa ng tao. Sa isip ko, imposible dahil may tao sa loob at kakikita ko pa lamang ng anino niya sa tiles. Doon ay medyo nilulukuban na ako ng kilabot. Pero dahil gulong-gulo ang isip ko ay sinubukan ko ulit na pumasok sa CR and then pagpasok ko, doon na talaga ako parang binuhusan ng malamig na tubig Sir Red dahil may nakita akong paa, maputi pero manilaw-nilaw ang ilang bahagi ng paang iyon. Nakita ko rin yun bang parang maputik at wala siyang suot na kahit na anong sapin sa paa, kahit sapatos. Kitang-kita ko dahil medyo nakapasok at nakaharap pa nga yung paa niya na para bang humarap talaga ng pasadya sa akin. Hindi ako nakagalaw sa takot. As in grabe. Gusto ko ngang sumigaw pero parang may pumipigil sa bibig ko para makagawa ako ng kahit na anumang ingay. Para nga din po ako naging isang snatcher na tumakbo ng pagkabilis-bilis para hindi ako maaabutan. Hindi na rin ako lumingon sa likod basta takbo lamang ako ng takbo. Yung nasa isipan ko lamang ay dapat makarating na ako kaagad sa room. And then pagpasok ko, agad ay nagtinginan ang mga kaklase ko at maging si Sir sapagkat dinig na dinig nila yung hingal ko. Napatanong pa nga si Sir kung bakit hingal na hingal ako at namumutla pa. Sinabi ko na lang sa pagsisinungaling na inutusan ako ng isang prof papunta sa baba at meron siyang ipinabili sa akin. Kailangan na niya ito kaya itinakbo ko na. Nang makaupo na ako, pabulong akong tinanong ng katabi ko at naiba ko pang mga kaklase kung ano ang nangyari. Ang sinabi ko, mamaya ko na lamang ikikwento after ng aming klase. So nung nag-dismiss na, hindi ko na ikwento sa lahat ng kaklase ko ang tunay na nangyari sa akin.
Pinili ko na lamang si Red ang pinagkwentuhan at ito nga yung dalawang kaklase na katabi ko. Sila din kasi yung mga close friend ko. Maging sila si Red ay natakot sa kwento kong ito. Ramdam na ramdam nga daw po nila ang kilabot kahit tuluyan na nga po kaming nakalabas ng campus. Simula nang naikwento ko nga sa kanila ito, hindi na rin po sila nagtatangka na umihi kapag last subject. As in, jumijingle na po ang lahat bago pa magdilim o kaya naman ay nagpapasama pa sa mga kaklase. Maging ako ay naging ganun na rin ang gawi. Iniisip ko kasi talaga nung time na yun habang pauwi ng bahay kung bakit ganoon yung paa ng nakita kong multo. Sino ba namang estudyante ang gagawa nun? Isa pa, nung pagkakataon kasi na nakita ko siya, imposibleng magkakaroon ng putik sapagkat hindi naman naulan. Palaisipan kung bakit din ako natakot ng time na yun, which is very unusual para sa akin na hindi talaga matatakutin. Ilang days after nang nangyaring iyon, sa isa sa mga janitor ng campus kung meron ba talagang multo at kung totoo ang naging kwento-kwento na nasasagap ko mula sa ibang mga estudyante. Sabi ni Manong Harold, totoo raw na merong multo sa campus kasi maski daw siya ay nakaranas na rin ng mga weird experiences. At nang banggitin ko nga ang nangyari sa akin sa loob ng CR ng Eduk Building, agad-agad ay sinabi niyang merong nagpapakitang babae doon. Paminsan ay namamataan nga niyang labas-masok lamang sa CR at kung hindi man, patakbo-takbo lamang daw sa hallway at bigla-bigla na lamang magpi-fade. Kung pagbabasihan nga ang sinabi ni Manong Harold, may nagbigti raw kasi na estudyante doon sa mismong building namin. At maaaring ito rin ang nagpaparamdam o nagpapakita sa mga present na mga estudyante. Ang sabi, gawa daw ng depresyon sa pag-aaral at maging sa pagmamaltrato ng kanyang mga magulang kung kaya't kinitil niya ang sariling buhay sa unang cubicle ng CR. Simula noon, Sir Red, naniniwala na talaga ako na meron tayong mga kasakasama sa mundong ibabaw na mga hindi matahimik na mga multo.